Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Gado. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Sorsogon. Sigurado ka ba sa gagawin natin, Bimbo? Parang mali yung dinadaanan natin eh. Sigurado ako, Ram. Minsan na kaming nangaso dito, kaya alam ko yung lugar kung saan nahuli yung malaking baboy, Ramo. Bakit ba gusto mong bumalik dito? Ano ba kasing meron? May gusto lang akong makita. Nung mapatay kasi ni tata yung baboy, may nakita kaming isa pang malaki. Kaso nakatakas nung babarilin eh. Di ba nga sabi ng tatay mo, nawala din yung huli niyong baboy, Ramo? Yun nga ang dahilan kung bakit tayo bumalik dito. Kasi hindi ako makapaniwala na basta na lang maglalaho yung napakalaking baboy. Kasalukuyang nag-iikot sa gubat ang dalawang magkaibigan na si Bimbo at Ram. Hindi makapaniwala ang binata kung paanong nawala ang malaking baboy, Ramon, na nahuli ng ama. Nalingat lang sandali ang mga ito at nagulat ng tignan muli. Wala na sa kinalalagyan na parang may kung anong nilalang na biglang bumuhat. Biglang naglaho sa lugar. Kung may kumuha man ng baboy, Ramo, hindi ba dapat may maiiwang bakas? Tama ka. Nandito tayo ngayon sa lugar kung saan inilapag ni tata yung nabaril nilang baboy. Tignan mong lupa sa paligid. Ni isang yapak ng paa ng kumuha, wala oh. Ngayon sabihin mo sa akin, paanong mawawala yung ganong kalaking hayop? Partida ha, patay na yon. Lingid sa kalaman ng dalawa, pinagmamasdan sila ng isang matanda. Nagulat ang magkaibigan nang bigla itong magsalita. Anong ginagawa niyo sa lugar na to? Alam niyo bang ipinagbabawal ang pagpasok dito? Tapos na ang panahon ng pangangaso. Alam po namin, may hinahanap lang po kami. Gamit, tama, yun nga gamit. May naiwan po kaming mga gamit dito eh. Narinig ko yung pinag-uusapan niyo. Ang totoo, kanina pa ako nakabuntot sa inyong dalawa. Magsabi kayo ng totoo. Nawala ba ang huli niyo? Oho. Nawala nga po yung huli naming malaking baboy, Ramo. Patay na yun eh, kaya imposible makatakbo. Saka napakalaki. Mas lalong imposible na buhatin nyo ng basta-basta palayo. Hindi lang naman kayo ang nawalan ng huli. Sa tuwing matatapos ang panahon ng pangaso, isang grupo ang minamalas na mawalan ng huli. Nagkataong kayo yun eh. Ang payo ko lang, wag na kayo mag-aksaya ng oras na hanapin pa yon, wala na yun dito. Bakit naman po, Manong? May nangunguha talaga dito ng mga nahuhuling baboy? Oo. Sinasabing siya ang nilalang na bantay ng gubat at sa tuwing matatapos ang panahon ng pangangaso, nag-iikot ang nilalang na yon sa kagubatan upang kunin sa mga mangangaso ang kanyang parte. Anong uri po ng nilalang yun? Isang uri ng aswang na kung tawagin ay mga gabunan. Mas malakas kaysa sa pangkaraniwang aswang. Nagagawa nilang bumuhat at magbitbit ng 5 beses sa bigat ng sariling katawan. Natawa ang magkaibigan sa kwento ng matanda. Hindi naniniwala ang mga ito sa aswang o ano pang nilalang na naririnig nila sa kwento. Pasensya na po, Manong Pero aswang, hindi po kasi ako naniniwala sa mga ganun. At isa pa kung meron man, bakit hindi kami yung sinalakay? Ang mga gabunan ay hindi pumapatay at kumakain ng tao. Kadalasan hayop ang kinakain nila. Nakikisalamuha din sila sa atin nang hindi nalalaman ang kanilang totoong pagkakakilanlan. Ganun po ba? Ni minsan, hindi pa ako nakakaengkwentro ng ganun kaya hindi ako naniniwala. Wala namang pumipilit kung maniwala ka o hindi. Ang mahalaga,
Binalaan ko na kayo na mapanganib ang bahagi ng gubat na ito sa ganitong panahon. Huwag po kayo mag-alala, Manong. Lalabas na din po kami ng gubat. Nga pala, anong pangalan nyo? Tawagin mo kong Tatang Gado. Sige na, umalis na kayo bago pa magdilim. Matapos ang pag-uusap, kagad nang umalis ang matanda. Dali-dali namang lumabas ng gubat ang magkaibigan at habang nasa daan pababa, napag-usapan ng mga ito ang sinabi ng matanda. Narinig mo ba yung sinabi ng matanda kanina? Naniniwala ka ba sa mga ganon? May mga naririnig akong kwento, pero hindi rin ako sigurado kung totoo. Kahit taga dito ako sa baryo, wala ako masyadong alam tungkol sa mga ganyan. Ako naman sa tagal kong sumasama sa lakad nila tatay, ni minsan hindi pa ako nagkaroon ng inkwentro sa mga ganyang nilalang. Ngayon ko nga lang narinig yung tungkol sa kanila eh. Ang mabuti pa, si tatay ang tanungin natin tungkol sa bagay na yan. Total, sa bahay ka naman susunduin ng tatay mo, di ba? O sige Ram, baka sakaling may alam si Mang Predo. Pagdating sa tahanan, kinausap ng dalawa ang ama ni Ram. Maging ito ay nagulat nang sabihin ni Bimbo ang tungkol sa matanda. Kung ganon nakita nyo sa gubat si Tatang Gado, alam nyo bang kinakatakutan siya sa baryong to? Eh bakit naman po? Mukha namang mabait yung taong yun ah. Oo, kung titignan, mukhang hindi kayang manakit ng taong yun. Pero ang totoo, isa siyang babagsik na manunugis ng aswang. Kung ganun, totoo pala yung sinasabi niya sa amin. Binalaan ko na ang iyong ama, bago pa kayo tumuloy. Isang araw bago matapos ang panahon ng pangaso, kailangan nang lumabas ng gubat. Buti nga yung baboy ramo yung kinuha hindi isa sa inyo Ang sabi ni Tatang Gado, hindi naman daw kumakain ng tao ang mga gabunan. Paano ka nakakasiguro na gabunan ang kumuha sa huli nyo? Hindi lang silang naniniraang aswang sa gubat. Marami pang iba. Tuwing sasapit ang panahon ng pangaso, bumababa ang mga ito sa kapatagan upang makihalubilo sa mga tao. Pagkatapos naman ng panahon, babalik sila sa kabundukan upang kumain. Nagkatinginan si Ram at Bimbo. Sabay pasalamat na nakababa na sila bago pa man may mangyaring hindi maganda. Mabuti na lang nakalabas tayo bago pa may mangyari. Wala naman kayong dapat ikatakot. Lalo na nandun si Tatang Gado. Hindi niya kayo hahayaang mapahamak. Ganun pa man, nagpapasalamat kami, walang nangyaring masama. Mukhang natagalan si na tatay ah. Oo nga no, magagabi na. Hindi pa rin sila bumabalik. Ano kayang nangyari sa mga yun? Baka naman nagkatuwaan sa inuman. Hayaan mo na muna sila. Isang taon na naman ang lilipas bago kayo makabalik dito Kaya sinusulit ng tatay mo ang kanyang kalayaan. Pagbalik mo sa syudad, trabaho na naman ang atupagin yan. Kung sa bagay, palaging subsub sa trabaho yung tatay ko. Ay nako, napagod ako sa paglalakad ah. Pwede bang makidlip muna? O sige lang, doon ka sa kwarto ko para hindi ka maistorbo. Pumasok ang binata sa silid ng kaibigan at doon nagpahinga. Ngunit inabot na ng umaga. Hindi pa rin nakakauwi ang ama ni Bimbo. Mukhang hindi na maganda ang nangyayari ah. Wala pa rin si tatay ah. Oo nga no. Bakit kaya hindi pa nakakabalik sina Tiyo Badong? Susundan ko sila sa playa. Dito lang kayo, lalo ka na Bimbo. Baka mag-iba sila ng daanan at magkasalisi kayo. Sige po, mag-aantay po kami dito. Nang umagang yon, lumakad si Mang Predo kasama ang ilang kababaryo para sundan ang ama ni Bimbo. Matyagang nag-antay ang binata ngunit inabot na ng tanghali. Hindi pa rin nakakabalik ang ama ng kaibigan. Wala pa rin si tatay ah. Ano kaya nangyari sa kanila? Hindi na maganda ang kutob ko, Bimbo. Sundan na kaya natin? Yan din ang nasa isip ko. Pero baka tama ang tatay mo. Paano kung mag-iba sila ng daan?
Kabisado ko naman ang daanan papunta sa kabilang ibayo. Hindi yun ganun kalayo. Kung sakali mang hindi sila magpang-abot sa gawing yun, wala namang ibang paraan kundi bumalik. Dulo ng ilog ang lugar na yun. Mataas na talon ang bubungad sa'yo. Ano sa tingin mo mas mabuting gawin? Susundan ba natin sina tatay? Ilang minuto pa siguro. Kung di man sila dumating hanggang 1:00 ng hapon, sumunod tayo sa kanila. Dito ka lang ha. Pupuntahan ko sa Elmar nang may makasama tayo. Pag-uusap ng dalawa. Ilang minutong lumipas. Dumating si Ram kasama ang kaibigang Selmar. Kagaya ng kanyang ama, isa itong tagagabay sa mga mangasong dumadayo. 1:00 pasado ng mga oras na yun. Hindi pa rin dumadating ang dalawang nakakatanda. Kaya nagpasya sina Bimbo na sundan ang mga ito sa kagubatan. Alam naman ng tatay mo na tapos na ang panahon ng pangaso. Bakit pa nila pinayagan si Mang Badong na bumalik? Wika ni Elmar. Hindi ko nga rin alam kay tatay, Manong Elmar. Bimbo, may nabanggit ba sa'yong tatay mo? Wala din sinabi sa akin si tatay. Maliban na lang sa hindi siya makapaniwala kung paanong nawala ang huli namin. Habang nag-uusap ang mga ito, nakita nilang lumabas ang ilang kalalakihan sa kagubatan. Kabilang ang mga ito sa pangkat ni Mang Predo. Dali-daling nilapitan ni Ram ang mga ito upang magtanong. Ayon sa mga kalalakihan, nakita nila si Mang Badong at kasalukuyang kasama ni Mang Predo sa isang malaking kuweba. Malapit ito sa lugar kung saan sila nangangaso. Ano pang ginagawa ni tatay dun? Sa palagay ko, malalaman natin yan pagdating dun. Bilisan nyo! Dali-daling pinuntahan ng tatlo ang nasabing kuweba. May kalsada papunta sa lugar, kaya naman makakapasok ang sasakyan. Doon nga ay nakita nila ang mga bakas ng gulong. Sa hindi kalayuan nakaparada ang sasakyan ng ama ni Bimbo. Pumasok ang tatlo sa kuweba at nanlaki ang mga mata. Nang makita ang napakaraming patay na baboy ramo, nakasabit sa bukana. Nakakasulasok na amoy ang sumalubong sa mga ito. Habang papailalim sila sa kuweba, lalong lumalakas ang masangsang na amoy. Parang babaliktad yung sikmura ko dito, Bimbo. Paano napunta ang lahat ng mga to dito? Ang totoong tanong, sino magdadala ng mga baboy ramo sa lugar na ito at hayaang mabulok? Maya-maya pa natanaw nila si Mang Badong at Mang Predo. Nakatayo ang mga ito sa isang sulok habang may kung anong tinitignan sa pader. Mukhang maling lugar ang pinasok natin, Ram. Sabihan mo ang tatay mo. Lumabas na tayo. Bakit, Manong Elmar? Anong meron sa lugar na to? Pugad ito ng isang nilalang na kumakain ng nabubulok na laman ng hayop. Kung hindi ako nagkakamali, ang tinitignan ng tatay nyo, mga itlog ng nilalang na nakadikit sa dingding ng kuweba. Nilapitan ni Bimbo ang dalawang nakakatanda. Tinignan kung ano ang pinagmamasdan ng mga ito sa dingding ng kuweba. Napatunayang hindi itlog ng kung anong nilalang ang naroon, kung hindi mga guwit ng sinaunang nanirahan sa lugar. Inilalarawan ang pakikipaglaban ng mga tao sa grupo ng mga nilalang na ang kalahating katawan ay baboy at ang kalahating katawan ay sa tao. Salamat naman at mali ang akala ko. Hindi pala Durakol ang nakatira dito. Durakol? Malalaking bayawak? Meron bang ganun dito? Oo, Bimbo. Pero wala na sila at kung may mga natira man, iilan na lang. Dahil na rin sa mga mangaso. Ipinagbibili sa mataas na halaga ang balat nila, maging ang mga pangil na ginagawang bato sa mamahaling kwintas. Katumbas ng perlas sa mga ito. Bimbo, anong ginagawa nyo dito? Hindi ba't kabilin-bilinan ko? Huwag kayong susunod.
Malamang nag-aalala kami, kaya sumunod kami dito. Teka, ano bang ginagawa niyo dito? May nakita akong bakas ng paa mula doon kung saan tayo nangaso. Sinundan ko at dito ako dinala. Tugon ni Manong Badong. Badong, kailangan na nating umalis. Maaaring nasa paligid lang ang kung anong nilalang na nakatira dito. Batay sa mga katawan ng baboy, aktibong tirahan ng lungga na ito. Hindi natin alam kung anong hayop ang naninirahan sa lugar. Mabuti pa nga, bago pa tayo abutan ng dilim. Bimbo, mauna kang umuwi sa atin. Sabihan mo ang iyong ina na kailangan ko manatili dahil may mga gagawin pa ako. Nababaliw ka na ba, Tay? Alam mo kung anong sasabihin ni nanay. Kaya mas mabuting dalawa tayong sumalo ng galit niya. Kung mananatili ka, ganun din ako. Bahala ka sa buhay mo. O syali ka na. Bukas na lang tayo bumalik. At kung anumang nilalangan nandito, gusto kong mahuli. Magdadala tayo ng mga patibong. Pag-uusap ng mag-ama. Habang palabas ng yungib, pagdating sa bandang bukana, nakasalubong ng mga ito si Tatang Gado. Nanlaki ang mga mata ng pangkat nang makita na nakaupo ito sa bangkay ng isang nilalang. Nilapitan ni Bimbo ang matanda at napagtanto. Ang nilalang na yon, isang malaking aso. Payo ko lang, huwag nyo nang ituloy ang anumang binabalak nyo. Nakikita nyo ba ang nilalang na ito? Paano nyo napatay yung malaking aso, Manong? Ito ang trabaho ko. Ang nilalang na ito, gabunang nakatira sa kuweba. Maswerteng napatay ko siya bago pa kayo abutan sa loob. Kung hindi, malamang, hindi na rin kayo makakalabas ng buhay. Maestro, ano pong ginagawa niya dito? Tanong ni Elmar nang makita ang matanda. Huli itong lumabas. Sinigurado niyang walang bakas na may iwan na maaaring gamitin ng kung anong nilalang para sundan sila. Nakita ko kayo na papunta sa lugar na ito. Ilang minuto lang ang nakalipas matapos kayong pumasok sa kuweba. Nakita ko naman ang nilalang. Kaya bago pa man siya pumasok at gawin kayong hapunan, inunahan ko na. Isa pa, mainam pang dagdag sa mga koleksyon ko ang pangil ng isang ito. Tugon ng matanda. Ipinakilala ni Elmar si Tatang Gado sa mga kasama. Lingid sa kalaman nito, nakausap na ni Bimbo ang matanda. Nakausap na namin siya doon kung saan kami nangaso. Siya din yung nagbigay sa amin ng babala tungkol sa mga aswang na nakatira sa gubat. Oo, pero halatang hindi kayo nakinig. Talagang pumunta pa kayo sa lungga nila. Ang lalakas ng loob nyo. Hindi nag-iisa ang nilalang na ito. Maaaring nakamasid sa atin ng ilan sa mga kasama niya. Kaya kung ayaw niyong maging hapunan ng mga aswang, magsipag-alisa na kayo. Ram, sumama na kayo kay Mang Predo pa ibaba. May iwan ako dito at tutulungan si Maestro. Ano bang gagawin niyo? Baka pwede kong tumulong. Hindi na, Bimbo. Masyadong mapanganib. Lalo pat hindi namin alam ang eksaktong bilang ng mga nilalang na nakatira dito. Yun na nga eh. Hindi nyo alam ang bilang ng kalaban. Kaya mas makakabuti kung sasamahan ko kayo. At ano naman sa palagay mo ang magagawa ng isang gaya mong taga-syudad? Kahit papano, marunong akong gumamit ng baril ha. Hindi uubra ang baril sa mga aswang dito, bata. Umuwi ka na. Huwag mong sayangin ang buhay mo. Hindi ito ang lugar para sa mga kagaya mo. Sundin na lang natin sila, Bimbo. Mas alam nila ang dapat gawin eh. Walang nagawa si Bimbo kung hindi sumama sa ama pabalik sa kapatagan. Ngunit hindi pa rin umuwi sa syudad ang mga ito dahil biglang sumama ang panahon. Mukhang titigil pa tayo ng ilang araw dito ah. Narinig ko sa radyo, meron daw paparating na bagyo eh. Dito ang tama sa lugar nyo, Predo. Tama ka. Usap-usapan din kanina sa kabisera.
Ang ilan sa mga kababaryo namin ay lumikas na, lalo na yung mga nasa malapit sa ilog. Napangiti si Bimbo nang marinig ang pinag-uusapan ng dalawang nakakatanda dahil nais nitong manatili at tuklasin ang pagkatao ni Tatang Gado. Sa kasamaang palad, kailangan ng ama na umuwi dahil sa trabaho. May mahalagang proyekto na kung hindi matatapos, maaaring maging dahilan sa pagkatanggal sa serbisyo. Kailangan mong lumuwas ngayong gabi, bago pa man tumama ang bagyo. Ilang minuto lang naman nasa sementadong daan ka na papunta sa syudad. Walang magiging problema. O sige, mauna na kami. Babalik na lang siguro sa susunod na linggo para ituloy ang gagawin natin. Ikaw ang bahala pare. Basta nandito lang naman kami ng mga tropa. Biglang napaisip si Bimbo. Bakasyon naman, kaya piniling magpaiwan. Dito na lang muna ako kina Tio Fredo, tay. Total, wala naman akong gagawin dun eh. Baka mangunsumi lang si nanay sa akin. Bakasyon naman eh. O sige, mas mabuti yan. Wala akong iisipin sa biyahe. Babalik naman ako sa susunod na linggo. Tama, mas maganda yan. May dahilan ako para bumalik. Matapos mag-usap ng mag-ama, tumuloy na si Badong palawas ng syudad. Mabuti na lang kinabukasan pa tumama ang bagyo, kaya alam nila na ligtas itong makakauwi. Kinabukasan malakas ang buhos ng ulan. Walang magawa ang dalawang binata kundi manatili sa loob ng bahay hanggang sa mapansin ni Bimbo ang mga kawil na ginagamit ni Ram sa panguhuli ng palos. Parang gusto kong kumain ng palos ah. Ram, ano sa tingin mo? Wika ni Bimbo habang nakatitig sa mga kawil. Nilingon siya ni Ram at napangiti. Nababagot ka ano? O sige, kukuha lang ako ng mga bulate pang pain ha. Tamang-tama. Hindi pa gaanong kalakasan ng tubig sa sapa. Nang makabalik si Ram, nagpaalam ang dalawang binata na maunguha sa ilog. Saktong hindi pa lumalakas ang tubig dahil wala pang ulan sa kabundukan. Ito yung maganda sa lugar nyo, no? Kahit malakas yung ulan sa kapatagan, walang epekto sa ilog. Marami pa kasing puno eh. Kaya hindi mabilis tumaas ang tubig sa ilog. Tapos na akong itaan ng mga kawil. Tara, umuwi na tayo. Nang makapagpalit ng damit, nilalamig na ako eh. Umuwi ang dalawang binata. Hinayaang nakababad ang mga kawil sa ilog. Pagsapit ng hapon, medyo tumila ang ulan. Saka palang unti-unting tumaas ang tubig dahil umapaw na ang maliit na sapa sa kagubatan. Kinakailangan pandawin ang mga kawil bago pa ito anurin ng malakas na agos. Habang naglalakad sa gilid ng ilog, napansin ng dalawa si Tatang Gado. Nakatayo ito sa kabilang pangpang habang nakatingin sa kanila. Tignan mo sa kabilang pangpang oh. Si Tatang Gado yun, di ba? Oo, sabi ko nga sa'yo, dito siya naglalagi sa gubat. Nung nakaraan, nakita ko binunot niya yung ngipin ng malaking aso, yung nakasagupa sa kuweba. Ano bang ginagawa niya sa mga yun? Ang sabi ni Manong Elmar, koleksyon daw ng matandang yan ng mga pangil ng aswang na napapatay niya. At hindi lang yan ha. Alam mo bang kinakatakutan ng mga gabunan ng taong yan? Hindi ba sabi niya, mataas na uri ng aswang ang mga gabunan? Bakit naman natatakot sa kanya mga yun? Yan ang hindi ko alam, Bimbo. Ang mabuti pa, bilisan na lang natin. Mukhang tuloy-tuloy pa yung pagtaas ng tubig sa ilog oh. Matapos ang pagpandaw ng mga kawil, umuwi na ang dalawa. Maswerteng nakahuli ng 3 palos ang mga ito. Kinagabihan habang kumakain dumating si Elmar. Magandang gabi sa inyo. Pasensya na sa istorbo. Makikisilong muna ako, Manong Fredo. Sakto ang dating mo. Kanina pa ako kinukulit nitong si Bimbo tungkol kay Tatang Gado. Tumuloy ka. Suluan kami sa hapunan. Ikaw na rin ang magkwento tungkol sa maestro mo.
Salamat po. Pero bakit ba interesado kayo kay Maestro? Kasi kakaiba yung taong yun eh. Sa totoo lang, ngayon lang ako nakasumpong ng ganong uri. Binubuwis yung sariling buhay para mangolekta ng ngipin ng mga aswang. Ayun ba? Alam mo parang kagaya ng mga mangaso si Maestro. Ang pinagkaiba nga lang, aswang ang tinutugis niya. At hindi lang basta aswang. Mga gabunan. Kinukuha nito mga ngipin, ipinagbibili sa mga antingero. Bakit naman? Ano bang meron sa ngipin ng mga gabunan? Ang mga gabunan, malalakas na uri ng aswang. Halos lahat ng parte ng katawan nila ay nagtataglay ng malakas na bertud, lalong-lalo ang pangil. Isa itong uri ng mutya na nagbibigay sa may tangan ng kakaibang lakas, bilis at talas ng pakiramdam. Maraming antingero nagangad ang ganitong uri ng mutya, kaya naman mataas ang presyo nito. Kung ganun, mayaman si Tatang Gado. Hindi rin. Malimit lang ang talagang nakakalam ng totoong kakayahan ng pangil na mga gabunan. Kaya halos walang lumalapit kay Maestro para bumili niyan. Yung mga nakakaalam, sinasabing sa kanya bumili. Pero depende pa yun kung pagbebenta niya. Kung pera-pera lang din pala yung pag-uusapan siguro. Wala namang dahilan si Tatang Gado na hindi pagbili yung mga koleksyon niya. Huwag mong husgahan ang guro ko, bata. Kahit ipinagbibili niya ang mga nakukuhang pangil, sinisiguro pa rin ni Maestro na mapupunta ito sa kamay ng mga mabubuting tao na gagamitin ang bertud sa tama. Gaya ng sinabi ko, makapangyarihan ang pangil ang mga gabunan at kapag ginamit ito sa hindi tamang paraan, marami ang mapapahamak. Inabot ng hating gabi ang kwentuhan hanggang sa tumila na ang ulan. Nagpaalam si Elmar na uuwi. Nagpahinga na rin ang dalawang binata. Nakaiga habang nag-uusap ang mga ito. Pambihira talaga si Tatang Gado. Biruin mo, malakas na aswang ang pinapatay niya. Ibig sabihin lang, mas malakas siya. Aba syempre, hindi ka naman makakapatay ng aswang kung wala kang sapat na kakayahan. At isa pa, kilala ding albularyo si Tatang Gado doon. Pero simula nang mamatay ang kapatid niya, itinigil ng matanda yung panggagamot niya. Ano bang sanhi ng pagkamatay ng kapatid niya? Inatake ng mga taga-baryo dahil hindi tinanggap ang pasyenteng lumapit sa kanya. Hindi ako sigurado sa dahilan ng pagtanggi, pero may narinig ako yang sabi, wala naman daw magagawang kapatid ni Tatang Gado dahil nakatakda ng pagkamatay ng pasyente. Siguro totoo. Pero ano bang sakit ng pasyente? Ang sabi, kulam. Ano ba yan? May aswang na may mangkukulam pa. Ayos ah. Kompleto dito sa inyo no? Maraming ganon sa probinsya namin. Kahit sa Maynila meron yan. Hindi ka lang pamilyar. Ang akala nyo normal na sakit ang dumadapo sa inyo. Pero gawa yan ng mangkukulam. Kaya mag-iingat ka sa mga taong nakakausap mo. Baka mamaya, makita na lang kitang sumusuka ng lubid na may angkla sa dulo. Baliw ka talaga. Matulog na nga tayo. Habang tahimik na nagpapantok, naisipan ni Bimbo, puntahan ng matanda sa kanyang tahanan at personal na tanungin. Kinabukasan, tumila na ang ulan. Dahil nababagot na sa tahanan, nagpa siya ang binatang lumabas at mag-ikot sa baryo. Hindi naman sumama si Ram dahil kailangan nitong ayusin ang kulungan ng mga manok na nasira ng malakas na hangin. Kasalukuyang naglalakad ang binata sa daan nang makita nito si Tatang Gado. May pasan na sako ng bigas. Mula ang matanda sa kabisera at alam ni Bimbo na pauwi na ito. Kaya naman sinundan ng binata si Tatang Gado. Nanatiling malayo si Bimbo
para hindi siya maramdaman ng matanda. Matagumpay na nasundan papunta sa maliit na kubo. Pumasok si Tatang Gado at nilapag ang sako ng bigas. Dahan-dahang naglakad ang binata. Ngunit laking gulat nito. May malamig na bagay na dumikit sa kanyang lalamunan. Anong ginagawa mo dito? Bakit mo ko sinusundan? Nakaramdam ng takot ang binata dahil alam niya tutuluyan siya ni Tatang Gado. Pasensya na po kayo, Tatang. Gusto ko lang po sana makipag-usap sa inyo. Makipag-usap? Tungkol saan? Marami po akong tanong sa isip ko tungkol sa mga aswang at sa inyo. Gusto ko pong makilala kayo ng lubusan para maunawaan ko yung mga bagay-bagay. Ibinaba ng matanda ang patalim. Tinulak si Bimbo papasok ng tahanan. Maupo ka sa sulok. Huwag gagalawin ng kahit ano. Magbibihis lang ako. Nanatiling nakaupo ang binata sa sulok habang pinagmamasdan ang loob ng kubo. Madilim sa lugar. Nakasara ang mga bintana. Ngunit nang buksan ni Tatang Gado ang mga ito ay pumasok ang liwanag. Tumambad kay Bimbo ang napakaraming bungo ng kung anong mga nilalang. Sa tagal ng pananatili ko sa baryong ito, ngayon pa lang ako nakasumpong ng taong umaapaw ang kuryosidad. Ano ang pakay mo at bakit gusto mong malaman ang lahat ng tungkol sa ginagawa ko? Wala naman po, Tatang. Naintriga lang talaga ako sa hanap buhay mo. Biruin mo. Buwis buhay ang ginagawa mong pagtugi sa mga aswang. Sa totoo lang bilang anak ng isang mangaso, ngayon lang ako nakasumpong ng kagaya mo. Sa tingin mo, espesyal ang mga katulad ko. Parang gano'n na nga, Tatang, pero wag niyo sanang mamasamain Humahanga talaga ako sa lakas ng loob niyo. Paano po niyo nalaman na ang pangil ng mga gabunan may taglay na, anong tawag dun? Bertud? Kahit kailan talaga itong Selmar, hindi marunong manahimik. Ano pang nasabi sa'yo ng taong yon? Wala naman po. Maliban sa dati kayo manggagamot. Propesyon na minsan kong tinalikuran dahil sa takot. Magtanong ka ng ibang bagay maliban dyan. Ayoko nang balikan ang nakaraan. Dahil sa sinabi ng matanda, lalong napukaw ang kuryosidad ng binata. Yun nga po ang gusto ko malaman, Manong Bakit kayo minto sa panggagamot? Totoo ba yung sinabi ni Elmar dahil sa pagkamatay ng... Hindi na ituloy ng binata ang sasabihin. Bigla itong tinutukan ni Tatang Gado ng itak sa liig. Isa pang maling salita. Hindi ka na makakalabas ng buhay sa kubong ito. Kalma lang po, Tatang. Pasensya na po. Hindi na po ako magtatanong tungkol dyan. Huminga ng malalim ang matanda at binaba ang itak. Pasensya ka na rin. Hindi ko maiwasang magalit sa tuwing maaalala ang pangyayaring yon. Mahusay na manggagamot ang kapatid ko. Binuwis ang buhay para makatulong sa iba. Walang hinihinging kapalit. Pero sa isang pagkakamali na hindi naman siya may gawa, hinusga nila si Delpin at pinatay. Nakita ni Bimbo ang matinding galit sa mga mata ng matanda. Kaya tumayo ang binata at hinawakan nito sa balikat. Mabigat ang dinadala niyo, Tatang. Paliwanag niyo po sa akin ang pangyayari, makikinig po ako. Nang sa ganun, mabawasan ang dinadala niyong sama ng loob. Napatingin si Tatang Gado sa binata at naupo. Walang nakakaunawa sa akin. Inakala ng mga taong tinalikuran ko sila simula nang mamatay si Delpin. Hindi ko na ipinagpatuloy ang paggagamot sa takot na baka magkamali din ako at masayang ang maraming taon kong pagtulong sa kanila. Dahil din sa pagkawala ng kapatid ko, lumakas ang loob ng mga aswang at mangkukulab. Sinakop nila ang kagubatang ito at pinamugaran. Maging ang malalakas na mga aswang nanatili na rin sa lugar dahil alam nilang ligtas sila.
Kung sanktuaryo lang ang hinahanap na mga gabunan, bakit mo sila tinutugis at pinapatay? Kailangan ko ang kanilang mga bertud para maging mas malakas. Nung una, pansariling dahilan ang pagpatay ko sa kanila. Ngunit kalaunan, nakita ko ang kahalagaan nito sa ibang kagaya ko. Simula noon tinugis ko sila. Kinuha ang kanilang mga pangil. Sa ganitong paraan, mababawasan ko ang bilang ng mga aswang at matutulungan ng mga mabuting antengerong maging malakas. Pagpapaliwanag ni Tatang Gado. Alam ni Bimbo na may mas malalim pang dahilan kung bakit ito ginagawa ng matanda. Ngunit mas ginusto na lang nitong manahimik. Ipinagpatuloy ng matanda ang kwento hanggang sa mapansin ng matandang may umaaligid sa kubo. Huwag kang aalis dito. May tao sa labas. Wika ng matanda. Matapos ay lumabas ito ng pintuan dala ang kanyang itak. Sumilip sa siwang ng dingding si Bimbo, ngunit wala itong nakikitang tao hanggang sa biglang sumigaw si Tatang Gado. Alam kong nandyan ka lang. Bakit hindi ka magpakita? Nanlaki ang mga mata ni Bimbo nang biglang lumitaw ang isang figura ng lalaki mula sa masukal na bahagi ng gubat. Talagang napakatalas ng pang-amoy mo, tanda. Tapos na ang panahon ng pangaso. Siguro naman, oras na para umalis ka sa lugar na ito. Matagal ka na naming binalaan ngunit nandito ka pa rin. Ilang beses ka nang ipinagtabuyan ng mga taga-baryo pero pilit ka pa rin nananatili. Yon ay sa kadahilan ng mahal ko ang baryong ito at ayoko mapahamak ang mga tao. Kalokohan, ang sabihin mo, walang ibang tatanggap sa'yo dahil mamamatay tao ka. Higit kanino man, ikaw ang nakakaalam kung ano ang nangyari ng mga oras na yon. Kaya nagtataka ko, paano mong nasasabi ang lahat ng ito sa harapan ko? Sabihin na lang nating nabulag ako noon sa paghanga sa'yo. Pero napagtanto ko, huwad na pagkataong pinakita mo sa amin. Binigo mo mga tao dahil inakala nilang mabuti ka. Pero anong ginawa mo? Tinalikuran mo kami. Yan ba ang sadya mo dito? Hindi. Nasaan si Bimbo? Ilabas mo ang anak ng kaibigan ko. Bimbo, lumabas ka diyan. May naghahanap sa'yo. Huwag kang mag-alala, Fredo. Dahil hindi ako katulad ng iniisip mo. Hayan ang binata. Ayos ka lang ba, Bimbo? Anong ginawa niya sa'yo? Anong sinasabi mo, Tio Fredo? Walang ginawang masama sa akin si Tatang Gado. Kusa ako nagpunta dito eh. Gusto ko malaman ang lahat tungkol sa kanya. Huwag nang matigas ang ulo, Bimbo. Umuwi na tayo. Maya-maya lang nandito na ang tatay mo para sunduin ka. May isip na po ako. Hindi nyo kailangan turuan ng mga dapat kong gawin. Narinig ko ang panig ni Tatang Gado. Malayo to sa mga naririnig ko sa inyo. Kung ano man ang sinabi ng matandang yan, yun ay purong kasinungalingan. Nasa'yo kung maniniwala ka sa kanya. Pero sinasabi ko, kapamakan lang ang makukuha mo kung palagi kang didikit sa kanya. Bilang kaibigan ng iyong ama, hindi ko hahayaang mapahamak ka, Bimbo. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, sasama ka sa akin. Paano kung ayoko? Wala kang magagawa dahil sa oras na… Hindi na ituloy ni Fredo ang sasabihin. Bigla silang nakarinig ng malakas na lulong mula sa loob ng gubat. Mukhang naamoy ng mga aswang na nandito ka, Fredo. Kung ako sa'yo, aalis na ako. Bago pa man sila dumating at gawin kang merienda. Binunot ni Mang Fredo ang baril. Inikot ang tingin sa paligid. Sige, lumabas ka. Subukan mong lumapit. Tignan natin kung obra ang bilis mo sa bala ko. Maya-maya pa kumaluskos ang mga sanga. Alam ni Tatang Gado, malapit na ang nilalang. Kaya naman itinulak nito papasok si Bimbo. Manatili ka sa loob ng kubo at huwag kang lalabas. Anong klaseng nilalang po ba yan? Batay sa lakas ng presensya,
isang gabunan ang nakaramdam kay Fredo. Akala ko po ba, hindi kumakain ng tao ang mga gabunan? Hindi nga, pero pumapatay sila. Lalo na kung nasa loob ng teritoryo ng isang gabunan ng tao. Maya-maya ay nagpakita ang malaking aso. Pinagbabaril ni Mang Fredo. Ngunit hindi man lang tumalab ni isang bala sa katawan ng nilalang. Dinamba siya ng malaking aso at tuluyang nilapa. Pipigilan pa sana ni Bimbo ang nilalang. Kaso nga lang wala nang nagawa. Tinangay ng aswang ang katawan ng Ginoo. Wala ka nang magagawa pa, Bimbo. Hindi mo na maaabot ang buhay si Fredo. Sa mga sandaling ito, gutay-gutay na ang kanyang kalamnan. Bali na ang mga buto at malamang wala ng buhay. Pero tatay po siya ng kaibigan ko. Alam ko, kasalanan niya nangyari. Binalaan ko na siya pero hindi nakinig. Eh bakit ako? Hindi ginalaw ng aswang kanina. Nandito lang naman ako ah. Saan kayo? Bakit alam nyo na teritoryo ng aswang ang lugar na to? Ang kinakatayuan ng kubong ito ay isang protektadong lugar. Gumawa ako ng malakas na harang para hindi makapasok ang mga aswang. Kanlungan na mga gabunan ng labas ng kubo at sa kasamaang palad, naabutan ng isa sa kanila si Fredo at para sa mga aswang, isang malaking kasalanan ng pagpasok sa kanilang teritoryo. Pero kahit na po tatang, kailangan pa din nating kunin yung katawan ni Tio Fredo. Paano ko ipapaliwanag kay Ram yung nangyari at sa asawa niya? Hindi na kailangan, Bimbo. Nakita ko yung pangyayari. Kasalanan mo ang lahat. Kung hindi ka umalis ng bahay, hindi sana sumunod si tatay para hanapin ka. Ikaw ang dahilan ng kamatayan ng tatay ko. Mamamatay tao ka! Ibinunton ni Ram ang sisi sa pagkamatay ng kanyang ama kay Bimbo. Walang magawa ang binata dahil alam niya na totoo ang sinasabi nito. Siya ang dahilan kung bakit naroon si Mang Fredo. Patawarin mo ko, Ram. Hindi ko akalaing aabot sa ganito eh. Sana sumama na lang ako sa kanya pa uwi eh. Huwag mong sisihin ang sarili mo sa pagkamatay ng isang tao na mahina ang pag-unawa. At ikaw naman, Ram, kung sa tingin mo talagang may kasalanan si Bimbo, nasa iyo yon. Alam kong nandito ka habang nag-uusap kami. Narinig mo naman siguro ang mga sinabi niya. Wala akong pakialam sa mga sinasabi mo. Tandaan mo nga raw na to, Bimbo. Simula ngayon, pinuputol ko na yung pagkakaibigan natin. Hindi na nakapagsalita ang binata. Dali-daling tumakbo si Ram palabas ng gubat. Susundan pa sana ni Bimbo ang kaibigan. Inawat siya ni Tatang Gado. Hindi ka papakinggan ni Ram sa kasalukuyan niyang estado. Mas mabuting hayaan mo muna siya mag-isip. Pag-isipan ang mga pangyayari. Sa ngayon dumito ka muna. Ako nang bahalang humanap sa bangkay ni Fredo. Wika ng matanda. Sabay lakad papasok sa masukal na gubat kung saan pumasok ang nilalang. Habang nasa kubo, nakita ni Bimbo. Hindi nadala ng matanda ang suot na kwintas, maging ang pangil ng gabunan. Isinot ito ni Bimbo. Dinala ang itak. Sabay takbo para sundan si Tatang Gado. Nagawa nitong matunton ang bakas ng matanda. Ngunit hindi niya ito mahanap. Idagdag mo pa ang masukal na kagubatan na halos hindi mapasok dahil sa makapal na matitinik na halaman. Ilang sandali lang, napansin ni Bimbo ang matanda. Nakatayo lang ito sa gitna ng maliit na parte ng gubat. Walang puno. Akmang lalapitan na sana ng binata, ngunit biglang nagpakita mula sa kung saan ang malaking lalaki. Nakita ni Bimbo ang takot sa mukha ni Tatang Gado. Pilit itong kinakapa ang itak, ngunit napagtanto na hindi niya dala. Kapag minamalas ka nga naman, sa lahat ng pwede kong makalimutan, talagang itak ko pa. Bueno,
Gawin mo na ang gusto mong gawin. Wika ng matanda habang nakatitig sa mata ng malaking nilalang. Matagal kong inantay ang pagkakataon. 20 taon, Gado. 20 taon. At ngayong nasa harapan na kita, hindi ko hahayaang mamatay ka nang hindi nahihirapan. Lumaban ka. Ipakita mo sa akin ang lakas ng taong pumatay sa mga kasama ko. Napailing si Tatang Gado. Kinamot ang kanyang batok. Pasensya ka na, Agar. Pero sa nakikita mo ngayon, wala akong... Hindi na ituloy ng matanda ang sasabihin. Bigla siyang hinawi ng nilalang. Kalokohan. Ilabas mo ang lakas mo kung ayaw mong madurog. Kung kaya ko lang hindi mo na kailangan sabihin sa akin ang bagay na yan. Pero tignan mo, wala akong laban. Kaya nga'y nahayaan na kitang patayin ako kung gusto mo. Kung yan ang kahilingan mo, ibibigay ko sa'yo. Itinaas ng lalaki ang kamay upang hambalusin si Gado. Sa pagkakataong iyon, nagpa siya si Bimbo na makisali. Binunot ang itak ng matanda. Tumakbo papunta sa kinakatayuan ng dalawa, sabay taga sa kamay ng nilalang. Umangil lang napakalakas. Dali-daling tumakbo papasok ng gubat. Matapos ay kaagad niyang inalalayan ng matanda. Ayos lang po ba kayo, Tatang? Alam niyo namang aswang ang tutugisin niyo. Bakit iniwan mo yung itak, pati tong bertud mo? Alam mo naman, matanda na ako Medyo makakalimutin. Hindi ko alam na may katigasan din pala ang ulo mo. Mabuti na lang matigas ang ulo ko. Kung hindi, baka patay ka na ngayon. Maraming salamat Halika na. Bumalik muna tayo sa kubo dahil sigurado magtatawag ng tulong si Agar. Agar? Siya po ba'y nakalaban niyo? Oo, si Agar. Ang pinakamalakas na gabunan sa lugar na ito. Pero nagulat siya nang bigla kang dumating Alam mo bang walang ibang nakakagamit ng itak na yan maliban sa akin? Kahit si Elmar, hindi yan kayang bunutin sa sisidlan. Yan na naman kayo Kalokohan na naman, Tatang Anong tawag mo dito? Ang gaan nitong bunuti. Teka, bakit hindi ko mabunot? Anong nangyayari? Yan ang sinasabi ko. Hindi basta-bastang sumusunod ang itak na yan sa ibang tao. Pero nagawa mo siyang pasunurin kanina. Ano po bang meron sa itak na to? Binasbasa ng isang ermitanyong itak na yan. At tanging taong may mabuting kalooban lang ang may kakayahan na bumunot nito. Hindi, biro lang. Kadalasan naiipit sa sisidlan yung talim Kailangan mo lang angguluhan para mabunot. O gaya nito, tignan mo. Pinitik ng matanda ang hawakan ng itak. Nagawa niya itong bunutin ng walang kahirap-hirap. Akala ko naman may kung anong sumpa o orasyon yung itak. Kamunti ka na nga kayong mamatay. Nagagawa niyo pang magloko. Huwag kasi masyadong seryoso. Kunin mo nga yung mga garapon. Pakikuha din yung malinis na tela. Gagamutin ko muna yung sugat ko. Tulungan na po kita, Tatang. Ginamot ng binata ang sugat ni Tatang Gado. Nagpahinga sandali. Balak nilang sundan si Agar at tuluyan ang tapusin ang paghahari-harian nito sa kagubatan. Ito na ang tamang panahon. Kailangan nang tapusin ang aswang na yon bago pa man ako mawala sa mundo. At sa palagay ko, nagawa mo siyang putulan ng kamay, hindi ba? Siguradong mahina siya ngayon. Tamang-tama ang pagkakataon. Bakit po ba? Ilang beses na ba kayo nagkaharap niyan? Akala ko ba may kakayahan kang pumatay ng gabunan? Bakit hindi mo yun magawa sa kanya? Si Agar ay isang purong gabunan. Isang pinuno mula sa naglahong tribo ng mga aswang. Noon, hindi ko nakikita na banta siya sa mga tao. Pero ngayon,
Alam kong sa oras na mapatay niya ako, magkakaroon siya ng pagkakataong maminsala sa baryo hanggang sa mga bayan. Pag-uusap ng dalawa habang papasok ng kagubatan. Sinundan ng mga ito ang bakas ng dugo ni Agar hanggang sa matunto nila ito sa isang malaking puno ng duhat sa kalagitnaan ng kagubatan. Nakaandusay sa paanan ng puno ang gabunan habang iniinda ang sugat. Napapasigaw ito dahil sa galit. Hindi makapaniwala na magagawang putulin ng isang mortal ang kanyang kamay. Walang iya kayong mga tao. Nananahimik kami. Pilit niyong ginagambala ang aming tirahan. Hindi kayo nararapat sa lugar na ito. Ilang beses ko nang pinaliwanag sa'yo. Maraming tao ang nagagawi dito sa panahon ng pangaso. Kaya manganganib lang ang buhay nyo. Kaso hindi ka nakinig, pinairal mo ang kayabangan at pagiging pinuno. Ngayon tignan mo ang nangyari. Sa palagay mo, may naidulot bang kabutihan ng pagiging matigas ang ulo? Wala na kaming ibang paglalagyan dahil halos lahat ng gubat sinisira ng mga tao. Ito lang ang natatanging tirahan para sa amin. Naunawaan ko ang sinasabi mo. Ngunit manganganib lang kayo dito. Intindihin mo ang sinasabi ko, Agar. Nasaan ang iyong kakayahang magtimbang ng mga bagay-bagay? Isa kang pinuno ng malakas na angkan ng mga aswang at bilang pinuno, hindi lang dapat puro dahas ang pinapairal. Kailangan mo ring isipin ang kapakanan ng iyong nasasakupan. Nakasalalay sa iyo ang kanilang kaligtasan. Pero tignan mo, huli na ang lahat dahil mag-isa ka na lang. Mas malaki ang dahilan ko para ubusin kay mga tao. Dahil pinatay niyo ang aking mga kalahi. Yun din ang gagawin ko sa inyo. Tugon ni Agar. Matapos ay dahan-dahan itong tumayo at sinugod si Tatang Gado. Dali-daling tinulak ng matanda ang binata. Binunot ang itak, sabay salubong sa galit na aswang. Gamit ang likod ng itak, hinambalos ng matanda si Agar. Tinamaan ito sa tagiliran, ininda ng gabunan ng atake, kaso nga lang kagad nakabawi. Hinawakan ni Agar ang kamay ng matanda. Bigyan mo ko ng marangal na kamatayan, Gado. Yan lang ang tangi kong kahilingan. Walang problema. Ngunit sa isang kondisyon. Ipagkakaloob mo sa binata ang iyong pangil. Kung sa tingin mo ay karapat dapat siya sa kapangyarihan, walang problema. Pag-uusap ng dalawa, sabay tulak sa isa't isa palayo. Muling nagsalpukan ng mga ito. Namangha si Bimbo sa mga nakikita. Napakabilis ng galaw ng mga ito na halos hindi masundan ng mga mata. Tanging tunog ng pagtama ng mga suntok ang naririnig ni Bimbo hanggang sa isa sa kanila ang tuluyang bumagsak. Nakita ni Bimbo, nakahandusay sa lupa si Tatang Gado. Ngunit hinayaan ito ng gabunan na bumangon, bagay na ipinagtataka ng binata. Alam niyang magkatunggali ang dalawa at nais nilang patayin ang isa't isa. Ngunit sa nakikita ng binata, parang magkaibigan na nag-e-ensayo. Nagpatuloy ang laban ng ilang minuto hanggang sa nagpasya si Tatang Gado na wakasan ang laban. Sa iyong paintulot, hayaan mong ibigay ko sa iyo ang isang marangal na kamatayan. Kung handa ka na, handa na rin ako, kaibigan. Matapos itong sabihin ni Agar, walang pagdadalawang isip. Sinaksak ni Tatang Gado ang itak sa dibdib ng gabunan bago tuluyang malagutan ng hininga. Tinanggal ni Agar ang pangil, tumingin kay Bimbo. Lumapit ka, binata, nang matupad ko ang aking pangako kay Gado. Dahan-dahang lumapit si Bimbo sa naghihingalong gabunan. Hinawakan ni Agar ang kamay nito. Inilagay sa kanyang palad ang pangil.
Bakit mo binibigay sa akin ng pangil mo? Bilang pagtupad sa kailingan ng aking kaibigan. Gamitin mo ito sa tamang paraan, hindi para sa pansariling kapakanan. Naway magsilbi itong patunay na hindi lahat ng aswang ay masama ang hangarin sa mga tao. Karamihan sa amin, nais lang magkaroon ng payapang buhay. Napangiti si Bimbo. Hinawakan ng maigpit ang kamay ni Agar. Hindi kita kilala. Ngayon lang kita nakita. Pero ramdam ko na hindi ka masamang aswang. Huwag kang mag-alala. Nangangako ako sa harapan ni Tatang Gado na gagamitin ko sa kabutihan ng kapangyarihan ng pangil na to. Hindi masasayang ang tiwala mo. Magpahinga ka na, Agar. Maraming salamat. Hinawakan ng binata ang itak. Itinulak ito upang tuluyang bumaon sa puso ng aswang ang talim. Nakangiti ito habang nakatitig kay Bimbo. Sa mahinang boses, Maraming salamat, kaibigan. Tuluyang nalagot ang hininga ni Agar. Unti-unting naging abo ang katawan. Isang maliwanag na bolang apoy ang lumabas mula dito. Sa wakas, dumating na ang pinakaaasam mong pahinga. Paalam, Agar. Butihin kong kaibigan. Ilang minutong katahimikan ang inalay ng dalawa para kay Agar. Matapos ay dumating si Elmar at Ram. Itinaas ni Bimbo ang hawak na itak dahil nakita nitong may dalang baril ang kaibigan. Ngunit nagulat ang binata sa sinabi nito. Ibaba mong itak, Bimbo. Wala akong intensyon na labanan ka. Kasalanan ng tatay ko nangyari kung bakit siya namatay. Patawad kung sinisi kita. Hindi ko dapat sinabi ang mga bagay na yun sa'yo. Hindi rin kita masisisi pero tapos na ang lahat. Wala na tayong magagawa. Ang mahalaga, wala nang mangyayaring gulo sa hinaharap. Pag-uusap ng magkaibigan. Napansin ni Elmar ang hawak ni Bimbo. Sandali lang. Parang pangil ng gabunan ng hawak mo. Huwag mo sabihin, ikaw ang nakapatay sa pinuno nila. Siyang tunay, Elmar. Dinaig ka pa ng isang binata na walang kasanayan. Binabati kita, Bimbo. Alam mo ba, matagal na panahon kong inasam na makuha ang bertud na yan. Kabaliktaran naman ang gusto kong mangyari. Ni minsan hindi ko pinangarap ang magkaroon ng ganito. Pero dahil pinagkatiwala sa akin ni Agar, tatapusin ko ang pangako ko sa kanya. Siguro naman, nauunawaan mo ang lahat ng tungkol kay Tatang Gado. Ang mga pangil na nakukuha niya mula sa mga gabunan, kusang pinagkakalob sa kanya. Oo, Manong, napagtanto ko yun. Nung binigay sa akin ni Agar yung pangil niya. Pero bakit siya tinawag na kaibigan ni Tatang Gado? Matalik kaming magkaibigan ni Agar. Nawalan sila ng tirahan nang pasukin ng mga ilegal na magtotroso ang kabilang bahagi ng kabundukan. Napadpad sila sa lugar na ito kung saan mas makapalang gubat. Sa kasamaang palad, pugad din ng mga mangasong lugar na ito kaya unti-unti silang naubos. Kung tutuusin, hindi pala talaga mga aswang ang kontrabida dito, kundi tayo mga tao. Maraming buhay ang nasayang dahil lang sa pagiging makasarili natin. Pag-aangad ng tinatawag nating marangyang pamumuhay. Tama ka. Hinahabol natin ang buhay na madali at walang kahirap-hirap. At habang ginagawa natin yon, unti-unti nating nasisira ang regalong ipinagkalob sa atin ng kalikasan. Siguro panahon na para ibenta ang mga gamit ko sa pangaso. Mangawil na lang ako ng palo sa ilog. Ano sa tingin mo, Ram? Mas maganda ang ganun, Bimbo. Ilang taon matapos ang pangyayari, nagbago ang buhay ni Bimbo. Muli itong bumalik sa lugar. At sa pagkakataong iyon, isa siyang matagumpay na abogado
Nagsimula ng advokasya ang binata, pangalagaan ang kabundukan. Huminto na rin si Mang Badong sa pangaso, ibinaling ang atensyon sa pamimingwit. Hindi lubusang maisip ni Bimbo na magiging daan ng kanyang karanasan para magtagumpay sa buhay at maging ehemplo sa lahat. Ito ay dahil sa isang kaganapan na minsan niyang makilala si Tatang Gado, ang mamamatay gabunan.